Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Kakaiba ho itong breaking news natin. Tila nagkakagulo na ho sila. Naku naman, Banat Bay, ano ba yung mga ganyang mong kwento? Pinapanirvos mo kami dyan sa ganyang mong kwento. Hindi ho, alam mo, ito, wala pong exaggeration to, pero matindi ho ang nakikita nating bangayan among two masasabi nating branches of government. Although hindi kasama yung Senate, pero magkaibang branch ho ito eh. Ang executive branch na kung saan si Marcos ang si Marcos ba namumuno? Ewan ko, hindi ako sure. Si BBM ba? Hindi ako sure. O basta, ang namumuno ay di umano, allegedly. Allegedly talaga, no? Si BBM. Pero ewan natin, yeah? Malay natin kung talagang siya ba namumuno. O, pero gayon pa man, itong kanyang pinamumuno ang executive branch, through his executive secretary, abay nag-issue ng isang malupit na statement na tila sinasabihan ng House of Representatives. Kasi itong House of Representatives ay unti-unti nang lumulubog ang barko nila. Unti-unti na po silang nabubuking. Ito ngang recently na ginawa nila doon sa pag-chop-chop. Diba kung maalala ninyo, diniscuss natin yung kay BP Sara Duterte. Pero iba pa yung kay Ungab. Yung sinasabi ngayon ni Ungab na mga parang budget na supposedly ay para sa pangkalahatan o national ay ginawa, ay dinistribute sa mga maliliit na distrito, chinap-chap. Alam mo, delicate siyang chap-chap eh. Ito, walang biro ito. Nasubukan nyo ng umorder ng crispy pata? Ha? O di kaya isang buong litsong manok? Di ba? Tatanong sa inyo. Minsan ng waiter, tatanong sa inyo, Sir, ma'am, ipapachap na po ba namin? Gago! Pag sumagot ka ng siyempre, mas maganda yun, nakachap na para diretso kain na lang. Pero delicate yun. Oo, bakit kanyo? Pag chinap, may konting mababawas doon. Mabilis, minsan yung nagchachap na chef, mabilis yung kamay nun, tak, subay subo, gano'n. No? O hindi subo, pitik ng gano'n. Pitik ng gano'n eh. Bakit to? Kasi pag chinap-chap, hindi na halata. Tama, mali. Di ba? Pag chinap-chap mo, hindi na halata kung mababawasan o hindi. Tila ganun ata nangyari sa budget ng ating bayan. Kasi sinasabi nga ni Ungab, abay chinap-chap yung budget. Di ba? At yung pondo na nanggagaling sa tulong sa ibang bansa, tila chinap-chap, ginawang zero yung budget, tapos inilagay na lang sa mga district project. Naku po. Sino ba sa Congress natin ng mukhang chef? Alam nyo na kung sino. Hindi ko na kailangan ispellingin. Mukhang alam nyo na kung sino yung chef sa Congress. Grabe ka naman. Para mo naman pinatatamaan si Ninong Ray niyan. Hindi kasi alam mo, ewan natin pero pagka, ewan ko sa Pilipinas parang standard pagka chef ka medyo malusog ka eh. Ninong Ray, biro lang ha. Hindi kasi alam mo, masarap lang talaga magluto daw si Ninong Ray at kaya masarap din ang kain. No. Parang ganun din ata yung chef ng Congress eh, di ba? Sa sobrang daming napipitik o sa daming nabubulsa, abay lumalaki din. Gago! Sino kaya yun? The Who, itong tsumachap-chap ng pondo ng bayan natin. Ayan ang ating alamin. At dahil nga po, nabubuking na sila unti-unti. At dahil nga po sila po ay nabibisto na, di ba? Ito na ngayon ang
Panahon para magtututuro. Yan. Nagtututuro na sila ngayon. Oh, kaya nga, si Executive Secretary, ayan, sumulat na. Statement of the Executive Secretary. The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain member of the House of Representatives. Umi-spin na daw kayo ngayon. Who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Gago! Ladies and gentlemen, nanggaling na po sa bibig ninyo, Mr. Executive Secretary, that there is corruption in the House of Representatives. Kaya nga alam mo yung style ni Marcos na paiyak-iyak. Tapos ako kasi, eto, sabi nga ni VP Sara Duterte, di ba? Gusto mo solusyonan to, malaman kaagad yung investigasyon? Alam mo Marcos, alam mo BBM, kung sino ang punot dulo nito. Wag na tayo magpa-jikot-jikot dyan. Alam mo kung sino ang punot dulo ng korupsyon ng budget. As a matter of fact, nung panahon ni Pangulong Duterte, tinangka din yan. Kaya nga vinito niya yung budget noon eh. Kasi tinanggal niya yung mga insertion ng mga ulul na mga congressman natin. Dahil yung mga congressman natin na yan, anak na mga... Sila po talaga ang meron ng nature na mga magnanakaw. Huwag na po tayo magpaikot-ikot, Mr. President. Ngayon, ikaw ang may alam. Ang pinsan mo, ang leader ng Kamara. Don't tell me wala kang alam. Ano to? Wala ka na ba talagang alam sa buhay? Hindi, talaga bang isa kang inutil na presidente at wala ka nang alam? Diba? Alam mo nangyayari dyan. Pero bakit ayaw mo magpangalan? Alam mo kung sinong kumakalikot ng budget natin. Ayan na nga nanggaling na sa executive secretary mo for their own corruption. Attempting to shift the blame for their own corruption. Ibig sabihin meron talagang corruption sa kanila. At ngayon, itinuturo sa inyo. Ikaw naman, para kang inutil na presidente, nakatanga, nakanganga. Executive secretary mo na nagsasalita. Ikaw, may pa-t-shirt ka ba sa next vlog mo? Ang drama-drama mo. Uulitin ko. Wala kaming pakialam sa emosyon mo. Wala kaming pakialam dyan sa drama mo. Ang gusto namin solusyon, pangalanan mo kung sino ang nagnanakaw ng pera namin. Alam namin mahirap makulong agad-agad dyan. Siyempre may due process. Pero at least man lang, pangalanan mo na. Ang problema, takot ka. Yan ang totoo. Ang problema, mahina kang nilalang. Wala kang... Buntik ako na sabihin bayag, pero ayoko sabihin yun. Hindi maganda. Yan ang totoo. Wala kang... ayoko talaga sabihin yung bayag na yan. Mapangit, di magandang pakinggan. Alam mo naman kung sino eh. Nagmamaang-maangang ka pa dyan. Diba? Sabi nga dito, second paragraph, the members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigation into anomalies will be futile if the source of corruption remain unchecked. Oh, kita mo na? Sinong sinasabi ditong source of corruption? Oh, Speaker, sumagot ka! Saldico, sumagot ka! Bakit sila? Kasi nga, remember, yung committee ng APRO, yung appropriation na pinamumunuan ni Zaldico at si Speaker bilang head ng Kamara,
Sila po ang nakakaalam niyan. Sila po ang nagde-determine ng mga budget dyan. Kailangan nilang sagutin yan. Hindi ko sinasabing sila yung korap. Ang sinasabi lang natin, since kayo yung leader ng APRO, ikaw nakakaalam kung saan ang mga budget. O ikaw speaker, since ikaw ang leader ng Kamara, di ba? So dapat ikaw ang sabi nga dito and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. Again, maaari sabihin ng iba, hindi na naman si Zaldico ang head ng APRO. Tama naman. Hindi na siya ngayon, 'di ba? Bakit? Nagbitiw daw siya dati. Oh, tama naman 'yun. But ang problema nagsimula nung panahon na siya ang chairperson ng committee na 'yan. So dapat sagutin niya yung mga problema niyang budget niyang nakaraan. Ang problema wala na siya. Nasa Amerika na. Mukhang di na. Naku, patay tayo dyan. All our investigation into the anomalies will be futile if the source of corruption remains unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first! Ayan Napakalinaw niyan. Pasigaw yan. Bakit? All caps. Tapos merong pang exclamation. Clean your house first! Ganon. Diba? People of the house. Yan po ay napaka-obvious na po, di ba? Sana lang, talaga hong, sana lang po, sa akin imbestigahan. Kasi ang problema ngayon, naku, yan. Sorry, mukhang nawala tayo. Ang problema po kasi mga kababayan, ayaw imbestigahan. Ayaw kasi, di ba, kita nyo naman nung tinatanong, dapat bang imbitahan si Magalong dito? Ayaw. Dapat imbitahan si Zaldico since siya ang makakasagot patungkol po doon sa paglagay ng budget according to Tiangco sa iba't ibang distrito. Ayaw din. Kaya isang kalokohan, isang katarantaduhan yung investigasyon na nagaganap sa Kamara ngayon. Kalokohan yan. Wala kayong makukuha dyan. Ididiin lang nila dyan. Sabi nga ni Tiangco, di ba, tinanong siya, ano para saan pa investigasyon? Wala lang. Ididiin lang dyan yung kalaban nila sa politika. Gago! Kaya nga, di ba, ngayon pinalalabas, sino may kasalanan? Si Escudero. Sinong pinalalabas? Si Bongo? Si Bato? Tang-inan yan, yung korupsyon naggagaling sa Kamara, yung pag-aalat ng mga budget dyan naggagaling, tapos ang sisisihin nyo yung mga senador, abay mga... Ayoko na lang magsalita pero alam mo ako, galit na ako . Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, yung mga investigasyon, kahit nga sa Senado, medyo napuprostrate na ako dyan sa investigasyon na yan. Sana naman sa Lunes, may pangalan ng banggitin. Kasi kahit sa Senado, ang pinupuntirya puro kontraktor, puro DPWH. Alam mo, tanungin nyo taong bayan. Hindi, ako kayong mga senador, kayong mga congressman, tanungin nyo taong bayan. Alam mo isasagot sa inyo? Wala namang mangyayari dyan. Paano yung investigasyon? Wala namang kwenta yung investigasyon na yan. Wala namang makukulong dyan. Tanungin nyo sila. Alam nila na merong problema sa gobyerno. Pero sinong pinupuntirya? Yung mga kontraktor? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Sinasabi nga namin Ang problema na yan, parang ahas yan. Hindi pwedeng buntot lang ang putulin mo dyan. Tutuklawin ka pa rin yan. Hindi rin pwede yung katawan lang. Makakatuklaw pa rin yan.
Ang pugutan ninyo, yung ulo, yung saksakin ninyo, di kaya yung tanggalin ninyo ay yung ulo. Kaya alam nyo, ladies and gentlemen, sa kasaysayan ng Pilipinas, nakakahiya, pero katotohanan ho ito. Pumunta ho kayo ng ibang bansa. Hindi ho zero corruption sa ibang bansa. Baka akala ninyo zero corruption sa ibang bansa. Hindi, may corruption din doon. Kaya lang, yung corruption nila doon, pag ikukumpara sa corruption natin, wala, baliwala. Ayan ba corruption nyo? Matatawa ka na lang, baliwala. Yan ang tingnan ninyo. Kaya parang ang linis-linis, parang ang ayos-ayos ng gobyerno nila, parang ang ganda-ganda. Pero may corruption din sila. Yan ang lagi nyo pagkakatandaan. Ngayon, ito lang ang problema sa atin. Sa atin, sagad. Sagad sa korupsyon. Ultimong yung mga supposeding magsasaayos ay napaka-corrupt. Yung dapat sisihin, nagsisisihan. Hindi, sa totoo lang isang malaking katarantaduhan na po yung nangyayari sa bayan natin eh. Ladies and gentlemen, people of the earth, especially the Filipinos around the world and itong sa ating bayan, tinatarantado na tayo ng gobyerno. Parang wala na tayong kakampi. Honestly, ako napuprostrate na ako eh. Parang wala na tayong kakampi. Ang talagang nakakakita na lang ng katotohanan, sorry to say ay yung mga netizen, mga social media vlogger, sila na lang po yung nakakakita ng katotohanan. Bakit to? Frustrating ho yung hearing, wala nang kwenta. Wala kaming pakialam kung magnakaw yung si Diskaya. I mean, alimbawa lang totoo yung sinasabi ninyo, magnanakaw yan si Diskaya, o di kaya yung iba pang mga kontraktor, hindi yan ang pakialam namin. Tangina, wala naman nanakawin yan kung wala magpapanakaw. Tandaan nyo yan. Walang mananakaw yan kung walang magpapanakaw sa kanila. Kung hindi papayagan nung security guard. Hindi, ito walang biro Halimbawa lamang sa isang opisina, may magnanakaw. Pero may security guard. Kung hindi pipigilan ng security guard, yung magnanakaw, wala mangyayari. Ito pa masama, yung may mismong nasa management ang nagbigay doon sa magnanakaw. Ang importante lang, may party sila. Tanungin kita, paano mahuhuli yun? Paano matitigil yung pagnanakaw sa isang opisina kung yung mismong management ang nagpapanakaw? Kahit tanggalin mo lahat, iban mo lahat ng kontraktor ngayon. Ngayon lang yan, hindi mo nabunot ang tunay na problema ng bayan natin. Kahit palitan mo yung gwardiya bilang DPWH, kahit palitan mo sekretary niyan, palitan mo lahat yan. Kung yun nasa management, ang nagpapanakaw at nagbibigay, ito palitan nyo yung yan, palitan yan, pero panakaw natin ulit ito. Kung yung management mismo nag-aabot do sa magnanakaw, paano? Ayan na hindi po ako nagsasabi niya na ultimong yung executive secretary. Nagsasabi na. Diba? Pambira kayo. Kung hindi nyo pa rin yan nakikita, ewan ko na lang sa inyo. Pasensya na mga senador. Galaw-galaw naman. Magalong. Galaw-galaw din. I know it's really hard for you to do it kasi you're a mayor, it will look political. Pero since dumaldal ka na rin naman, i-all out mo na. Huwag mo nang antayin. Paano kung hindi ka imbitahan? Paano kung hindi ka magsalitain? Diba? Halimbawa lang naman. I know. Ako may hope pa kahit papaano, mga ganito kaliit. May hope pa ako sa Senado kahit papaano.
Kaya lang kasi hindi ko magets eh. Alam naman ng mga senador, especially yung chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya kung sino talaga eh. Galing siya dun eh. Alam naman niya, hindi ko maintindihan bakit basta. Ang tagal. Inip na po kami. Pasensya na po Senator Marcoleta. Hindi po kita inaaway, hindi po kita, ako po ay believe sa inyo. Ako po ay may tiwala sa inyo. Ako'y nagsasalita lamang dahil yan po ang naririnig ko sa mga netizen. Yan po ang damdamin ng netizen na akin lamang pong itong inilalabas, isinisigaw. Kami po kasing mga vlogger, kami po ay para kaming megaphone. Alam niyo yung megaphone? Yung tatak ng cellphone ni Sharon Cuneta? Hindi, ikaw pala yun. Hindi, para po kaming megaphone. Ano ibig sabihin po? Kami yung megaphone, yung, di ba, yung ganito, parang yung torotot, yung ganon. Halimbawa, ito yung megaphone, di ba? Electric pan to eh. Pag itinapat mo yung bunganga mo dyan, kung ano yung sabihin mo, malakas. Lalakas, di ba? Kami, ganon ito, parang kami itong megaphone. Halimbawa, kung megaphone ito. May nagsasalita yung mga netizen. Frustrated netizen. Kami lang po ito. Taga-sigaw lamang. Taga-sigaw lang. Ako po, ang dami ko na nakakausap eh. Alam mo, sagot nila parate. O, banat ba? Ano na? Kamusta na? Parang wala namang mangyayari dyan sa mga investigasyon na yan. Wala naman nakukulong. Tsaka bakit tila parang yung mga kontraktor lang ang hinahabol nila? Yung mga DPWs na nag-resign na, wala na. Di ba? Kailangan may makulong eh. Kasi may nanakaw eh. May nawala sa kaban ng bayan. At we're not talking about millions here. Villanueva, akala ko ba galit na galit ka nun? Di ba? We are not talking about millions here. We are talking about billions. Alam nyo, yung billions na yan are killing people. Why? Yung billions na yan, kung inilagay nyo lang sana sa mga ospital na tulad ng mga panukala ni Senator Bongo. Hindi, ito walang biro ito ah. Ang daming panukala ni Senator Bongo about health. Ako kaya sumusuporta ako kay Senator Bongo dahil doon. Alam ko kasi yan eh. Remember, this is not ayoko tong kaya lang kikwento ko na lang din sa inyo. Para malaman ninyo kung bakit maano ang puso ko dito. We have the worst health system in the world, sa tingin ko. Kasi, sa ibang bansa, pag magkasakit ka, siguradong meron kang pang ospital, meron kang yung kidney, alam mo yun, yung sakit sa kidney, yung nakalimutan ko na. Kasi may nakausap po tayo dyan sa Amsterdam. Binabati ko po pala si nanay dyan sa Amsterdam. Nanay talaga, no? Yung treatment niya, tapos binibigyan pa siya ng sahod ng gobyerno. Di ba? Ay, taga Paris pala siya. Diyan ko lang na-meet sa Amsterdam. Ganun eh. Sa atin, pag nagkasakit ka, patay ka. Alam mo, ito yun Kasi remember, my mother was diagnosed with cancer bago siya namatay. And dahil doon talagang yung pera ng aming pamilya ay naubos dahil sa pagpapagamot. Alam naman, hindi mo pagamot. Di ba? So naubos. And ako, nalalaman ko kung magkano yung ginagastos. And sabi ko nga, paano kung wala kang pera? Paano kung mahirap ka? Mag-aantay ka pa ng limos mula sa mga politiko. Alam niyo yan. Kasi maraming humihingi ng tulong sa akin na wala naman akong magawa. Sabi ko nga, kung may pera lang ako, kung bilyonaryo lang ako, ibigay ko lahat sa inyo yan. Pagawa ako ng ospital. Hindi eh. Ang daming humihingi ng tulong sa akin na wala akong magawa. Sabi ko nga, kung yung bilyon-bilyon na ninakaw dito sa flood control project,
na sana, wala naman nangyari. Ibig sabihin, walang tinayo. Kung sana inilagay na lang sa mga, yung plano ni Bongo na magkaroon ng mga ospital, mga super health center, mga ganon, sa bawat barangay. Kahit pa paano malaki matutulong nung bilyon-bilyon na yon. At may mga maliligtas na buhay doon. Kaya nga, literally, yung mga tarantadong magnanakaw ng mga congressman natin, they are killer and murderer. Murderer po sila. Dahil yung ninakaw nila, sana nakapagligtas ng may mga sakit na mga kababayan natin. And yet, because gusto lang nila makabili ng Gucci, gusto lang nila makabili ng Hermes. Hindi ko alam kung ba't gusto nila magka-herpes eh. Ay, Hermes pala. Para makabili ng patik-patik na yan, makabili ng Rolex. Bawat bili nyo yan, bawat bili nyo na mga kakapritsyohan nyo sa buhay, meron kayong pinapatay ng mga kababayan natin. Na sana ginamit para sa pangpapagamot nila. Ang ginawa mo, kinuha mo. Binulsa mo, animal ka. Tarantado kang putang. Hindi, walang biro. Ako, sa totoo lang, kung ako lang ang masusunod, tanggalan na ng budget yung putang inang DPWH na yan. Wala naman kwenta yan eh. Oo, tanggalan na lang ng budget yan. Tapos bigyan na lang yung mga local government. O, tanginan nyo kayo magpaayos sa mga karsada nyo ha. Pag lumubog yan, problema kayo. Hindi ako ha. Para alam natin kung sino sisisihin natin. Ang problema, DPWH. Sino sisisihin natin doon? Wala na. Pagpapagawa ng karsada, turuan lang yan, turuan yan ng local government. Totoo. Bakit di mo ibigay sa local government yan? Para yung mga constituent nila, pag nakikita nila lumulubog yung lugar nila, ay, lusubin nyo yung bahay ng mayor. Hindi, kaya nga alam mo, may punto talaga yung matagal na rin itong gusto ni PRRD noon yung federal form of government. Bakit? Isa yan sa isa yan sa masusolusyonan eh. Kasi yung budget, instead na napupunta sa national, yung national na magbibigay sa local, baligtad. Yung local na magbibigay sa national. Bibigyan lang niya ng porsyento yung national. So mas malaki yung kinikita, mas malaki mapupunta dun sa local. Which is, sisisihin ng mga tao, kunwari nakatira ka sa Makati, pagka may nagkalubog-lubog dyan, sisihin nyo yung ninyo, mayor nyo, na tanim ng tanim. Hindi, alimbawa lang, di ba? Eto kasi nangyayari, sisihan kayo ng sisihan. Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Ay, ayan, nagkakagulo-gulo na sila, Sinisirisi ng, kasi nga, ito kasing may isa kasing epal, lapo. Pampagulo, gustong umeksena. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta
Sa harap ng kamera, walang